Tayo po'y tumayo. Mga awit, 136, talatang 1 hanggang 3. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Ang Panginoon ng mga Panginoon ay ating pasalamatan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay, Diyos na may kontrol sa lahat ng bagay. Maraming salamat po Ama sa gabing ito na muli mo kaming tinipon upang muli Ama ay sambahin ka, purihin ka, pasalamatan ka at luwalhatiin ang kabanal-banalan mong pangalan. Samahan mo nga po kami Ama sa gabing ito upang makinig ng iyong mga salita at basbasan mo po at pagpalain ang aming tagapagsalita sa gabing ito. Ganon din po, mangyari nawa Ama na maging matagumpay ang gabing ito Ama. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo at awitin po nating lahat. Banal
Kanya magpakailanman. Batong kanlungan ay si Jesus. Walang ibang makatutulong. Tiyakin mo, minamahal, nakatayo ka sa batong buhay. Ayan, nasa panahon naman po tayo ng pagpapasalamat na ihatid po sa atin na ating kapatid kay Blasa. Hello po, magandang gabi. Ako po ay nagbabalik ng papurit pasasalamat sa ating Panginoon. Unang-una po sa youth. Yan. Nagpapasalamat po ako dahil patuloy po yung gawain ng youth kasi hindi po akit daw po ako. Yan. Sabi daw po ni PNP June, pwede daw po sa baba. Yan, ito po. Sa youth, ayan po, hindi madali magkaroon linggo-linggo ng activity. Kasi po, syempre, lahat po, papapuntahin mong youth, nakauwi na sila. Tapos minsan, yung iba hindi nakaka-attend dahil meron sila sa school. And naintindihan naman namin yon. Pero nagpapasalamat din ako kasi linggo-linggo meron silang learnings. May bagong wisdom and knowledge po about Jesus. Kasi yun naman po talaga yung purpose namin. And ganun din po sa aking work. Ako po ay work from home pa din. At sobrang thank you sa Lord dahil ilang years na po akong work from home. And mas na-realize kong ang hirap talaga mag-commute kasi nung nakaraan, na-try kong ilang beses akong nakapag-commute. And talagang traffic, grabe talaga yung traffic at syempre mahal na rin po ang gas, magmamahal din po siguro ang pamasahe. And thank you Lord kasi ayun nga po, ako po ay work from home pa rin. And talagang mas okay po para sa akin yung ganong setup kasi parang hindi na po ako sanay na commute. And mainit, nainitan, masikip, and ayun pa rin po. Thank you po sa Lord dahil ganun po. And sa health, ngayon po, mas tinatry ko magbawas ng timbang para bawas magkasakit. Nag-i-start po mag-walking kahit 2 times a week, 3 times a week. Baka po di nyo na po ako makilala pagdating ng December. Masyado na pong payat, joke lang po. And ayun po, sa family, wala nagkakasakit. Actually, kaming dalawa lang ni Benice, pero sipon lang. And last year po kasi si Daddy nagkaroon ng sakit. Ayun po yung pinapag-pray ko rin dito sa midweek nung last year. Kasi po siya po ay nagkaroon ng parang yung signs po kasi parang stroke. Pero thank God po, hindi po ganon. And sana po wag na po maulit. And ganon din po last sa ministry, busy week and busy month talaga yung ngayong darating nating Holy Week. Pero as much as possible, para sa akin, wag pong mawala yung personal relationship ko sa Lord. And ayun po, wag makaligtaan. So yun lamang po, maraming salamat sa Lord. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Tayo po'y tumayo, samahan niyo po akong umawit at magpuri sa ating Panginoon. Kami ay nakatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang, ikaw ay kapiling.
minahal mong lubos, aming itatanghal ang pangalan mo, Jesus. Kami ay nagkatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang, ikaw ay kapiling ngayon. Umuulan ng pag-asa, kami ay nagkakaisa. Ano man ang aming katayuan, inibig mo ng lubusan. Sabay-sabay nagagalak sa indak ng papuring ito. Sabay-sabay nagagalak sa sayaw at papuri sa'yo. Kamanghamanghang pag-ibig, lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamanghamanghang pag-ibig, lampas langit kami, minahal mong lubos, aming itatanghal ang pangalan mo, Jesus. Sabay-sabay nagagalak sa indak ng papuring ito. Sabay-sabay nagagalak sa sayaw at papuri sa'yo. Kamanghamanghang pag-ibig, lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamanghamanghang pag-ibig, lampas langit kami, minahal mong lubos, aming itatanghal ang pangalan mo, Jesus. Kamanghamanghang pag-ibig, lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamanghamanghang pag-ibig, lampas langit kami, minahal mong lubos, aming itatanghal ang pangalan mo, Jesus. Aming itatanghal ang pangalan mo, Jesus. Aming itatanghal ang pangalan mo, Jesus. Ayan. At patuloy po tayo sa ating pag-awit. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay nagalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sa
hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at pagpuri para sa Diyos na hatid ng pusong pinagpala ng lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya. Sa Diyos po ang pinakamataas at papuri. Ayan, ngayon naman po ay dadako na tayo sa mensahe ng Diyos na ihahatid sa atin ng ating kapatid Edith Maglipon. Ibigay po natin ang buong puso ang ating pakinig sa mensahe sa gabing ito. Okay, magandang gabi sa ating lahat. Tingnan niyo yung katabi niyo. Sabihin niyo, salamat sa Diyos, hindi kita kamuka. Okay, ang title ng ating pag-aaralan ay Called for Service. Wala tayo pa. Okay, at ang ating pong pagbabasihan ay matatagpuan natin sa 1 Corinthians 1:26-31. Sabi rito, mga kapatid, alalahanin ninyo ang iyong katayuan noong kayo'y tawagin ng Diyos. Ayon sa pamantayan ng tao, ay iilan lamang sa inyo ang matatawag na marunong, makapangyarihan at maharlika. Subalit pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong. At pinili niya ang naturingang mahihina upang hiyain niya ang malalakas. Pinili niya ang mga pangkaraniwang tao, mga hinahamak, at mga mahihina sa sanlibutang ito upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan. Sa ating pumbuhay, naalala nyo ba na kayo ay inassign dito sa church, tapos sabi nyo, ay hindi ako pwede, ay sorry. Tapos you even say sorry to God, sabi mo, Lord, wala akong kakayahan, wala akong abilidad, wala akong knowledge tungkol dyan, wala akong experience. At siguro, ang ating sinasabi ay sorry. Pero kung tutuusin mo, ang dapat sabihin, natatandaan ko sabi ito ni Grace Kayabyad, huwag mo raw sasabihin, bakit ako? Ang dapat mo raw sabihin, bakit hindi ako? Yan. So, yung ating laging dahilan, tatandaan natin sa ating binasa, sabi ng Panginoon, He doesn't always use influential or accomplished people to do His work. In fact, He often chooses the opposite. Sino yung opposite? Hindi yung malakas, kundi yung mahina ang pinipili niya. Hindi yung sikat, kundi yung mga pangkaraniwang tao. The Lord is looking for people, for humble people who really dependent on Him, willing to make themselves available whenever the Lord calls him.
Katulad ni Moses, hindi niya akalain na siya ay gagamitin ng Panginoon sapagkat si Moses ay parang bulol, no? He is not eloquent in speaking. Pero anong nangyari kay Moses? Ginamit siya ng Panginoon para iligtas ang mga Israelita upang alisin niya sa Ehipto. And Moses became one of the greatest leaders in the history of Israel. Ganyan siya pinili ng Panginoon. Sabi nga po sa Deuteronomy 34:10-12, mula noon ay wala nang lumitaw sa Israel na propetang katulad ni Moses na nakipag-usap ng harap-harapan kay Yahweh. Wala ring nakagawa ng mga kababalaghan tulad ng ipinagawa sa kanya ni Yahweh sa Ehipto sa harapan ng Paraon at mga lingkod nito. Walang ibang nakagawa ng makapangyarihan at pambihirang mga gawa tulad ng ginawa ni Moses sa harapan ng bayang Israel. So nakita nyo kung paano pinili si Moses. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na si Moses ay naging dakila hindi dahil sa kanyang sariling lakas, kundi dahil sa kanyang malalim na ugnayan at pagtitiwala sa Diyos. Siya ay ginamit bilang kasangkapan upang ipakita ang kapangyarihan ng Diyos sa buong Israel. Sa ating buhay, maaaring hindi tayo katulad ni Moses na makakagawa ng himala, ngunit tinawag din tayo ng Diyos na maging tapat, masunurin at may pananampalataya. Ang tunay na sukatan ng tagumpay ay kung hindi yung gaano kakasikat o gaano kakalakas, kundi kung gaano tayo kalapit sa Diyos at kung paano natin siya sinusunod. Naway matutuhan natin kay Moses na magtiwala sa Diyos sa kabila ng hamon at maging handa tayong gamitin, isurrender ang ating sarili para, hindi lang yun para sa ating kabutihan, kung isusurrender natin ang paglilingkod para rin sa kabutihan ng lahat. So dito sa ating tinalakay, ano ang masasabi natin kay Moses? Siya ay natatanging propeta, walang katulad sa Israel. Meron siyang malapit na ugnayan sa Diyos, parang magkaibigan at nag-uusap ng harap-harapan. Ginamit siya ng Diyos upang gumawa ng mga himala at kabalaghan, lalo na sa pagliligtas niya ng Israel mula sa Ehipto. Ipinakita ng kanyang buhay na ang Diyos ay makapangyarihan at tapat sa pangako. Another example ay si David. Si David was young and had no experience as warrior, but the Spirit of God empowered him to fell a giant with one stone. Aning ating mababasa sa 1 Samuel 17:48-49. Sabi po, at nangyari nang ang Pilisteo ay bumangon at lumapit at lumalapit upang silabungin si David, na si David ay nagmadaling tumakbo sa pakikibaka upang salubungin ang Pilisteo. At ipinasok ni David ang kanyang kamay sa supot, kumuha ng isang bato at inihagis sa kanya. At tinamaan ang Pilisteo sa noo, at ang bato ay bumaon sa kanyang noo at siya'y nabuwal na ang kanyang mukha ay nasa lupa. Walang PowerPoint. Okay, sunod po. Kung inyong tutuusin, yung Pilisteo, lumalakad. Pero si David, siya ay malayo, tumatakbong mabilis habang hinihila niya ang kanyang tirador. The farther you are, and the stronger or the fastest you run, naroon yung sikreto.
Kasama niya ang Panginoon, bumaon sa noo, sentro. So, ibig sabihin, siya ay mahina, kasama niya ang Panginoon. Naroon ang kanyang pananampalataya na magagapi niya ang higanting Pilisteo. Okay? So sa kwento po ni David at Goliath, makikita natin ang isang mahalagang aral sa buhay. Si David ay simpleng pastol lamang, samantalang si Goliath ay isang higanting mandirigma. Ngunit sa kabila nito, hindi natakot si David. Sa halip siya ay tumakbo patungo sa laban, dala ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Sa pamamagitan lamang ng isang bato at tirador, natalo niya si Goliath, hindi dahil sa kanyang sariling lakas, kundi dahil sa kapangyarihan ng Diyos na kanyang pinagkakatiwalaan. Mga kapatid, sa ating buhay, may kanya-kanya tayong Goliath. Mga problema, takot, pagsubok. Ngunit ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na hindi natin kailangang umatras. Sa halip, tulad ni David, harapin natin ang mga ito ng may tapang at pananampalataya. Sapagkat kung ang Diyos ay nasa ating panig, walang imposible. So sa kwentong ito, ating makikita ang katangian ni David. Si David ay isang batang pastol lamang, samantalang si Goliath malakas at nakakatakot na mandirigma. Sa halip na matakot, si David ay tumakbo papunta sa kalaban. Ginamit niya ang simpleng tirador at bato. Ngunit dahil sa tulong ng Diyos, natalo niya si Goliath. Ipinapakita nito na hindi mahalaga kung gaano kalaki ang problema o kalaban. Kung kasama natin ng Diyos, kaya nating magtagumpay kahit tila imposible. So, ang kwento ni David ay Goliath ay nagtuturo sa atin ng ang tunay na lakas ay nagmumula sa Diyos, hindi sa pisikal na kakayahan. Huwag tayong matakot, harapin ang pagsubok sa buhay. Kahit tayo ay maliit o mahina sa paningin ng iba, maaari tayong gamitin ng Diyos upang gumawa ng mga dakilang bagay. Sa ating buhay, ang Goliath, maaaring problema sa pag-aaral, kahirapan, takot, pangamba. Ngunit tulad ni David, kung tayo ay may pananampalataya at lakas na loob, malalagpasan natin ang lahat ng ito. So sa ating title na Called for Service, ano ang dapat nating gawin? Pag tayo binigyan ng isang task na gagawin, huwag niyo sabihin sorry, say thank you. At kung nag-aalala kayo, mag-pray, Lord, equip me. I accept this task, but please equip me. And yung trust mo, huwag mong bibitawan. Kaya kahit sino dito, pag tinatawag ng Panginoon, handa tayo dapat tumugon. Dahil alam niya kung ano ang kaya mo, ayaw mo lang gabitin. Kaya itong mensaheng ito, nagpapaalala sa atin, lagi tayong dapat may pananampalataya at very close relationship sa God. So, sana po may natutunan tayo sa maikling mensahe. Tayo po'y tumayo at tayo manalangin. Father God, maraming pong salamat sapagkat muli inaalala mo na kung minsan ang aming pananampalataya, kung minsan ay parang humihina, nawa matuto kaming dumalangin. Panginoon, dagdagan mo po ang aming pananampalataya na kami ay tibayan sapagkat ikaw lamang ang pwede naming asahan. Sa pagkakataong ito, Panginoon, dinadalangin din po namin sa iyo ang aming mahal na Pastor Ed. Patuloy mo siyang pagalingin, Panginoon. Alam namin na walang imposible sa iyo. Nawa po, sa madaling panahon, makalabas na po siya ng ospital. At nawa po, patuloy niyo pong pagpalain ang kanyang anak, mga
anak, apo, at higit sa lahat, ang kapatid na Nirsa. Tulungan mo sila, Panginoon. At salamat po sa maraming taong ginagamit mo upang ipanalangin sila araw-araw. Nawa po yung aming buong pagtitiwala, huwag pong magpe-paid o kukupas o manghihina, sapagkat alam namin na ikaw lamang ang susi, Panginoon, sa lahat ng maaaring mga problemang dumarating sa bawat isa. Maraming pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Isang mensahe naman po sa awit ang ibibigay sa atin ng ating kapatid, Carlo Son. Kasabay na rin po ng ating paghahandog. Panginoon, ang buhay ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa kitugon, kailan may di pababayaan, sa'yo lamang natatagpuan, sa'yo lamang mananatili sa iyong lilim, sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, masumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di magbabago pangako mo, kailan mo'y panghahawakan, sa iyo lamang matatagpuan, sa iyo lamang mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim na masumpungan ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim na masumpungan ka sa dakong lihim, tili sa iyong lihim na masumpungan ka sa dakong lihim.
tanging sa'yo lamang inialay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo lang pagkailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo lamang inialay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Papuri ko ay tanging sa'yo lamang iniaalay. Papuri ang puso ko sa'yo magpakailanman. Mananatili sa'yo diin na masumpungan ka sa dakong liig. Mananatili sa'yo liig na masumpungan ka sa dakong liig. Tayo po ay tumayo at dadako na po tayo sa ating panalanginan. Yung pong mga nasa tahanan ay mangyari pong sumabay at makikita po ang mga ipapanalangin sa ating live stream. Yung pong Group 1, ating pong ipapanalangin, assign po sa inyo mga kababaihan. Ayan. Wala, nabawasan ng isa, pinalit ang isa. Ayan. Yung pong group 2, dito sa grupong ito. Ayan. Sa inyo na, no? Tapos, yung group 3 dito, at sa mga kalalakihan yung group 4. Sige po, magsama-sama na tayo.
Patuloy po tayo manalangin. O Diyos, sa mga pangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon. Muli, sa gabing ito na patuloy mo kaming nakasama-sama, Panginoon, sa pananambahan. Sa gabing ito, maraming po salamat, Panginoon, sa aral na iyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Salamat din po, Panginoon, sa taong iyong ginamit upang magbigay sa amin ng mensahe, Panginoon. Patuloy siyang pagpalay, patuloy siyang bigyan ng kalakasan, Panginoon. Ang inyong banal na Espiritu, Panginoon, ang patuloy na laging mag-ingat sa Kanya at patuloy siyang bigyan ng katalinuhan, Panginoon, upang patuloy niyang pamahagi, Panginoon, ang mga bagay na dapat niyang magawa at maituro sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming po salamat, Panginoon, muli sa gabing ito na patuloy kami kasama-sama sa inyong banal na tahanan, Panginoon. Naway, ang mga natutunan namin sa gabing ito ay aming maisapamuhay, aming magamit sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Maraming po salamat, Panginoon, at sa pagkakataong ito, Panginoon, igawad niyo, Panginoon, ang makapangyarihang bendisyon. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo na walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon natin, sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan, at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Muli po, magandang gabi sa ating lahat.